makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ipinagdarasal ng Radyo Veritas ang mga sumusunod: pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, kagalingan, kapayapaan ng mga kaluluwa ng ating mga yumaong mahal sa buhay, at mga intensyon ng lahat ng donors ng Veritas Foundation at Caritas Manila. Ngayon po ay Huwebes ng ika-4 na linggo sa karaniwang panahon. Samahan po ninyo kami sa pagdiriwang ng banal na misa ngayong araw na ito na pangungunahan ni Reverend Father Arlo Yap at ang mga lectors na sina Sister Lerma Logroño at Sister Franz Cruz. Magsitayo po tayong lahat sa pagsisimula ng pagdiriwang ng banal na misa. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya kababaan ng kanyang alipin. Mapalad ang pangalan ko sa lahat ng mga bansa. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin ng Kristo, ang pag-ibig ng Diyos, at liwanag ng Espiritu Santo ay sumanyong lahat. At sumainyo rin. Ngayon po ay kapistahan po ni San Benito or Saint Benedict. He was born in 480 and he died in 547. Si Saint Benedict po, noon na parang hindi niya masikmura yung buhay sa syudad. So ginawa po niya, pumunta po siya sa isang bayan sa Roma, yung Subiaco, at doon po siya naglagi bilang isang ermitanyo, as a hermit. Then some people, some communities asked him to be the abbot, parang mamamahala. Eventually, Saint Benedict po, he founded 12 monasteries. And he wrote the famous Benedictine Rule. Ito po yung rule na Orat Labora, na kung saan umiikot yung pinakadiwa na pamumuhay bilang Kristiyano sa sambayanan. So itong Benedictine Rule pong ito, up to now, ay ginagamit na maraming kongregasyon. At ngayon din po kapistahan ng mga Benedictine Sisters and Benedictine Fathers. At pagdiriwang yung pinakadiwa o pinaka-founder ng mga kongregasyon na ito. Pakinggan niyo maigi ang ating unang pagbasa, medyo madrama. Sa dito nagtagpo si Jose, yung pong nilapastangan ng mga magkakapatid, at ngayon po naging kanang kamay ng Pharaoh, at pumunta po yung kanyang mga kapatid para humingi ng pagkain. Eventually po, si Jose hindi niya mapigilan, nagpakilala siya sa kanyang mga kapatid at niyakap niya yung kanyang mga kapatid. Sa ating pong Ebanghelyo, ito po yung si Jesus, isinugo niya 12. At pagsugo niya, sinabi niya, wag kayo magdalang lukbutan o anuman. Bago tayo magpatuloy sa ating katahimikan, tayo dudulog sa Panginoon upang humingin tayo ng awat kapatid sa ating mga pagkakasala. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming makapangyarihan, itinampok mo ang abad na si San Benito bilang dakilang tagapagturo sa mga nakakapagpadalubhasa sa paglingkod sa iyo. Tanging pag-ibig sa iyo ang aming nawang mapahalagahan.
para taluntunin naming maliksi at bigay na bigay ang landas ng pagsunod sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Huda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong Faraon. Ginoo, tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina, kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalala namin sa kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala na ang isa maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin. Kaya pinaalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose ang inyong kapatid na ipinagbinil ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na ipinarating. Itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap ng ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinagpagkwintas ng kulyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin. Nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala sa buong lupain, si Jose'y ginawang niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat para sa mabuting balita. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit nang maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yaman tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayo magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit ng panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit, kung hindi, bawin ninyo ito. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang naon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang ating salmo responsorio, gunitain, ano yun? Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ayan. Gunitain na malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa English translation, remember the marvels the Lord has done. Remember the marvels the Lord has done. Paggugunit ay malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Tignan natin yung nangyari kay Jose. Alam na marami na sa kanilang magkakapatid, si Jose yung bukod tanging paborito ng tatay, si Jacob. Okay? At yung mga ibang mga kapatid, nagkaroon ng inggit kay Jose. Sa madaling salita, inilayo nila si Jose at tumalayo na tsaka nila binugbog at patas binugbog, akala patay na. Samantalang si Jose ay actually pinagbili sa Egyptian para maging alipin at nakulong pa nga si Jose. Pero si Jose, we call him usually Joseph the Dreamer, gumawa talaga ang Diyos ng paraan para makilala siya ni Pharaoh, yung pinaka-namamahala ng buong Egypt. At ito mga Egypt ay napakarangya at napakayaman nila. So, habang nasa piitan si Jose, meron siyang naging kaibigan parang baker, yung nasa bakery, mamasa ng yun na nga, sa bakery. Anyway, napalaya yung baker na yon at siya'y napunta sa mga staff nung Pharaoh. In short, sinabi ni Jose, alalahanin mo ko nagkataon talaga, magaling talaga ang Diyos Nagkaroon ng panaginip itong Pharaoh na 7 raw baka, something, at 7 ganyan. At yung kanyang mga matatalinong mga kasama ng Pharaoh, hindi ma-interpret yung kanyang panaginip. Yung baker sabi, hindi, nakakilala ko, nasa piitan ngayon. In short, si Jose ang humarap doon sa Pharaoh at pinakita niya kung ano ibig sabihin ng panaginip ng Pharaoh. At dahil doon, nagkatotoo nga, bago dumating yung famine, nakapaganda sila at nakapag-ipon ng kanilang kakainin, ng kanilang yung mga pananim nila, yung mga ani nila, inipon nila
bilang paghahanda sa famine na yun for 7 years. At in-appreciate maigi ng Pharaoh. Sa madaling salita, si Pharaoh, ginawang kanang kamay si Jose. At dahil nagkaroon ng famine, tagutom, yung mga taga-Israel, dumadayo sa Egypt kasi sila ang hindi pagkain sila lang. At habang dumadayo, pati yung yung kapatid ni Jose ay dumayo rin ng Egypt. At humihingi ng pagkain. Nakita na ni Jose itong mga to, pero wala siyang anumang galit sa mga kapatid niya. Hanggang sa itong ating binasa, unang pagbasa ngayon, na nagkaroon ng confrontation na yung Jose nagpakilala sa mga kapatid. Okay? At sabi niya, wag niyo sisihin sarili ninyo. Kita yung pagkakasabi niya. Kakatuwa nga Imbis na magalit, itong sabi niya, huwag ninyo sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. So nakita niya. Pag sinabing ganito ay malugod ang dakilang gawain ng Diyos, remember the marvels the Lord has done. In one word, remember His blessings. Alalahanin niyo lagi ang blessings. Ganito ay malugod ang dakilang gawain ng Diyos. Alalahanin niyo lagi yung blessings. Now, kapanalig. There are 3 kinds of blessings. 3 kinds of blessings. Yung magawang malugod ng Diyos sa atin. 3 klase yan. Una, blessing is something good that is added to us. Blessing yan. Ibig sabihin, pag may magandang dumagdag sa'yo, blessing yan. Halimbawa, nagkaroon ka ng trabaho, blessing yan. Humingi ka ng trabaho, di ba sa tayong humingi ng trabaho, at binigyan ka nulo ng trabaho, blessing yan. Yung mga humingi sa akin ng prayers for board exam nila sa nursing, at natanggap nila last week yung kanilang result, blessing yun because something good added to us. Danny, yung additional mo ng taon sa'yo, birthday mo ngayon, blessing yan. Something good that is added to us. Blessing yan. Yung gawa ng Diyos sa atin, na dinagdag niya sa atin. Blessing yan. Biyaya yan. Grasya yan. Binigyan ng Diyos sa atin. Something good that God has given us. Yan, madaling intindihin yan. Yung pangalawa, hindi siya madaling intindihin. Bagkus hindi siya popular. Itong pangalawang klaseng blessing is something bad that God did not allow to happen to us. Mga bagay na masama na hindi nangyari. Na hindi natuloy. Blessing yan. Example. There was one Holy Week, papunta akong Tagaytay. Ang naalala ko, it was Holy Wednesday. At marami ng bata, that time was bakasyon na. Papunta po akong Tagaytay, mag-exit po ako ng Santa Rosa, Laguna. At didiretso ako ng Tagaytay. Nagmamadali ako sapagkat meron akong appointment na talk doon sa isang community. So I was speeding up. Doon sa kasadang yaon na 2-lane street, nagmamadali ako, nakita ko sa malayo pala sa akin, about 50 meters away from me, meron akong nakita isang motorsiklo nakaparada sa gilid ng kalsada, to the right side. At sa malayo pa lang, kita ko na yung motorsiklo, tumatakbo yung makina. Kasi yung buga ng usok na puti, makikita mo sa tambucho. Malayo pa lang, kita mo na yung tumatakbo yung makina. Pero nakaparada. At nakasaka yung driver ng motorsiklo. Di habang ko nagmamadali, bigla ka mong mga 20 meters na lang, o 20 meters na lang, bigla ka mong nag-U-turn sa harap ko yung motorsiklo. Abay, nung tutumbukin ko, okay lang kayo? Ha? Nag-break na ako . Pag
pagbalik ko ngayon, sumayaw nga yung kotse. At nung tumigil yung kotse, it was just less than 1 meter away from me. Yung bumper ko, at saka yung motorsiklo nasa harapan ko, tumigil siya eh. Nataranta, nagpanik, tumigil na eh. Alam nyo, less than 1 meter, kulang sa isang dipa layo sa akin. Lord, marami salamat, sabi ko, buti hindi natuloy. Blessing yun. Maraming bagay na masama sana nangyari, pero hindi natuloy. Blessing yan. Example, what's your name? Jenny. Okay. Alam mo, Jenny, blessing yung wala ka pang boyfriend? Well, tama. Blessing kaya yun. Baka yun nanliligaw sa hindi talaga para sa'yo. Kaya something went on. Tama. Bigla siya na in love. Blessing kaya yun. Something bad na hindi natuloy. Example, kayo nakapanalig dito ngayon sa harapan ko, sa harapan ko. Meron dito 3 babae naka-schedule magkaroon ng breast cancer. As in, naka-schedule magkaroon ng breast cancer. Nay, any volunteer? Gusto mo mag-volunteer, bro? Ayaw mo, brother, meron dito naka-schedule magkaroon ng breast cancer. 3 rito. Nay. But because of the grace of God, hindi matutuloy. In fact, kung maraming something good added to us, may such thing as something bad that God didn't allow to happen to us. Mas marami yun. Example, kung sino man sa inyo makapanalig na nag-drive ng sasakyan, there must be many times na atras ka at sa pag-atras mo, bigla ka nagpreno. True enough, kahit bigla ka lang nagpreno, paglingon mo sa likod, muntik mong matumbok at mabangga ang sasakyan nasa likod sa'yo. Hindi natuloy. Blessing yun. Kasi kung natuloy yun, perwisyo yun at abala. Kaya pa nagkakasya ang sweldo. Ulitin ko, kahit maliit yung sweldo, nagkakasya. Bakit? Kasi wala kang pagkakabalahang pagkakagastusan. Gaganda ng ngiti nyo, ha? Kaya pala kahit maliit ang sweldo, nagkakasya. Kasi walang something bad that God didn't allow, that God allowed to happen. Walang something bad na nangyari. Blessing yan. The third kind of blessing is what we call blessing in disguise. Ibig sabihin, even if God allowed this bad thing to happen, na nangyari kay Jose, only with the eyes of faith that can make it a blessing in disguise. Only with the eyes of faith that can make it a blessing in disguise. Kamukha ano nangyari kay Jose. Halimbawa, kung sa'yo man halimbawa nangyari na binugbog ka ng mga kapatid mo, only with the eyes of faith that something good will happen. Which kay Jose, ang sinasabi niya, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang iyong buhay. Nakita ni Jose na siyang blessing in disguise. Ngayon nangyaring masama sa kanya, pananakit sa kanya, he took it with so much faith in God. At nakita niya ang dakilang gawain ng Diyos. Gunitaing malugod ang dakilang gawain ng Diyos. Remember the marvels the Lord has done. Gugunitain mo. Sa ganon, yung mga pangit na nangyari sa atin, they also can become blessing in disguise. Therefore, kaya pala ang ating gospel today is about the apostles. Sinabi ni Jesus, sige, lumayo na kayo, ipangalan niyo ang mabuting balita, ang paghahari ng Diyos, pagaling niyo na may sakit, buhayin yung mga patay, palayasin yung mga demonyo, pagaling ang mga ketongin. But please,
Huwag kang magdadala ng anuman lukbutan. Ano ibig sabihin? Huwag kang magdadala ng anuman. Trust me. Magtiwala ka sa akin. After you have seen me feeding 5,000 men, excluding women and children, after you have seen me walking over the waters, after Peter saying, "You are the Christ, the Son of the living God," trust me, pagtiwalaan mo ko. Kasi lahat ang ito ay kalooban ng Diyos. At yun lamang pwede magtiwala sa Diyos ay yung mga taong ginugunita ang dakilang gawain ng Diyos. Ulitin ko, yun lamang mga marunong magtiwala sa Diyos ang pwedeng yun lamang nakakagunita na mabuting gawain ng Diyos ang siya lamang pwede magtiwala sa Diyos. One time, may isang kaibigan, may cancer. At God has healed her actually. Complete healing. Okay? And here comes a problem niya. About yung nanay niya, pinariringgan siya, yung mga kapatid niya, pinariringgan siya. Sabi ko sa kanya, kapatid o kapanalig, kung nadinig ng Diyos na pinagaling ka sa iyong cancer, how much more ito problema mo ngayon sa pamilya mo? Kung nakita mo ang dakilang gawain ng Diyos sa iyo, yung masakit na nangyayari sa iyo ngayon, trust the Lord. Pagtiwalaan mo ang Diyos, gunitain mo ang kanyang dakilang gawain para lahat ng pangit na nangyari will become a blessing in disguise. Tandaan ninyo, blessing in disguise is something bad that God allowed to happen to us. Nangyari masakit sa atin, nangyari masama. And God allowed it to happen. But only with the eyes of faith that can make these painful experiences, these hurts, halimbawa, this only with the eyes of faith that can make them blessing in disguise. Kamukha na nangyari kay Jose. Trust the Lord. If you have answered prayers, trust the Lord. Ibig sabihin, kung sinagot niya ang mga panalangin ninyo at yung dakilang gawain niya, nabasbasan ka, and you're so blessed, then, yung problema mo ngayon, tandaan mo, ibibigay mo sa Kanya, isusuko mo. At pag sinusuko mo sa Panginoon, lagi mong tatandaan, gunataing malugod ang dakilang gawain ng Diyos. Please rise. Tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos at siyang nangangalaga sa atin. Sa bawat kahilingan at sasagot, Panginoon, dinggin mo aming panalangin. Panginoon, linggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng kanyang paghahari.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At para sa may mga kaarawan sa darating na mga araw, at sa mga araw na ito, si R.D. Oro, Rebecca Walig, Ted De Guzman, Christy Pre, Mark Francisco, Danny Crisostomo, and Cynthia Gallardo na Abu Dhabi. At para sa mga intentions po ng makapanalig natin, nandito nga sa himpilang ng Radyo Veritas, kasama po si Peter Cruz, Pre Calas, Uy Parto, Tividad, Oro Mendoza at Antikin Pagdanganan, Winnie, Early, Nonet, Lindsay Huko, Tony, Heidi, Chit, Esther, Mines, Sonia, Wilma, Terry, Tess, Franz, Mayet, Homer, Marivic and MJ, Nervin and Agnes, Peaches and Long, Dr. Susyap, Dr. Paul Malabanan, Goring Perez, Dali Alano, Tom De La Peña, Ed Lo, Dante Javier, Tams, Christy, and Cheska Reyes, Chato, Cynthia Romel, Toto, Audrey, Nars, Father Troy, OFM, Capuchin, Neneswaco, for successful operation, Freddy Fernandez, at para sa makakagaling po na Ben Rosing David, Babe Sinapol, Meli Rendor, Tita Glo Cabrera, Letty Hongko, Letty June Hongko, Arvie Bartolome, George Lim, Carlos Canyaveral, Sister Ramira Uy OSB, Lorraine Uy, Auring Parto, Tony Malabanan, Tams Reyes, Nene Cinco at Elizabeth Ortega, manalangin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O ng buong pagtitiwala namin inaalay sa iyo aming mga panalangin at aming mga kahilingan. Ito aming dinadalangan sa dakilang pangalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter all around, all around. Your people have grown weary from living in confusion. Malagay makapatuloy po itong paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, sa paghahain namin ngayong ginugunita San Benito, tunghayan mo ang aming mga alay at pagkaloob mo na matularan namin ang kanyang mga halimbawa. Sa pagdulog sa iyo upang kami magpagindapating magkamit ng iyong mga kaloob ng pagkakaisa at pagkakasundo sa paglingkod mo namin sa iyo. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang maraming makapangyarihan tunay ng marapat ka aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran naming araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mo si Yesu Kristo, kami naliligid ng mga kabanal na tao. Sila mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa kararangal mo. Kakaisa ng halik siya ayot na papuri sa iyo ng walang hupay sa kalangitan. Kami nagbibigay niyo sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang maraming banal, ikaw ang bukalantan ng kabanalan. Sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo banal ang makaloob na ito, upang tasan na maging katawan, tugo na aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya piniktis ang kusalan na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati na iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na hahandog para sa inyo. Lord Jesus, thank you for all your blessings. Thank you, Lord, for everything. Salamat, Panginoon. Ganyan din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Salamat Panginoon sa lahat ng biyaya.
Salamat pa sa lahat ng inyong mga pagpapala. Salamat, Panginoon. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaali namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katadugo ni Kristo na mabukod sa pagkakais sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amaling nga po yung simbahan na ganang subong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaya sa ni France na aming Santo Papa, Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alaharin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asiling maling mabubuhay, lalo tigit si Paquita Abrea, Artemio Santa Ana, Jose Ledesma, and Roy Ramos. Ganyan din lahat ng mga pumanaw. Kawa mo salat patuloy sa iyong kaliwanagan. Kawa mo at pagkitapat kami lahat na makasalo sa buhay na walang wakas. Kaya sa namahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaya sa mga apostol at na lahat ng mga banal na namuti sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos na makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating indadasalin ang panalangin tinuro ng ating Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso, at tadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban. Ito yun sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng papahan sa Kristo ang aming tagapagligtas. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoon sa Kristo, sinabi sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaya sa iyo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon sa inyo. At sumainyo rin. Sometimes, kapag meron tayong mga trials, pangit pakinggan yung it's a wake-up call. Para kami ginawang masama, kaya ka meron kang trial na pagsubok na ganyan. Mas maganda yata sabihin, it's good for the soul. It's good for the soul. So we give each other a sign of peace, tell each other, it's good for the soul. Okay, do this in Jesus' name. Kordero ng Diyos, Na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. makapanalig, ito si Jesus. Lagi niyong gugunitain ang dakilang gawain ng Panginoon sa atin. Sapat siyang kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Mapapadam na ang tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa iyong salita mo lamang ay gagaling na ako. Lahat ng takot sa inyong damdamin,
Magsitayo po tayo para sa panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ang maraming pagmahal, ngayong aming pinapagsaluhan ang haing nagbibigay buhay. Aming hinihiling na maganap namin ang tinuturo ng San Benito para sa matapat na paglingkod sa iyong gawain at sa pagmamahalan sa isa bilang magkakapatid. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Huwag niyo kakalimutan, remember the marvels, the work the Lord has done. Gunting malugod ang dakilang gawain ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalanawakan makapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos! Pinasasalamat natin muli si Reverend Father Arlo Yap sa kanyang pangunguna sa banal na misa at ang ating mga lectors na si Sister Lerma at si Sister Franz. Muli ninyo po kaming samahan bukas alas 12:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa pagdiriwang ng banal na misa. Manatili po kayong makinig dito sa Radyo Veritas 846 Radyo Totoo. Ito po si Emily Rocco, nagpapasalamat at bumabati ng magandang hapon. Sumainyo ang katotohanan.